Si Noah Lyles ay naging trending noong mga nakarang araw dahil sa komento niya na bakit dinideclare na world champion ng isang team sa NBA na naglalaro lang naman sila sa United States at wala talagang flag na nire-represent doon. Si Noah Lyles kasi ang world champion sa 100 at 200 meters sa World Athletics na ginanap sa Budapest. After kasi ng komento na yon, nagkaroon talaga ng media attention at yung iba mga NBA players nakipag-argue talaga dito kay Noah Lyles dahil nga sa sinabi niya. Pero masasabi mong may tama din tong si Noah Lyles kasi nga yung mga naglalaro sa kanila yung mga best player sa buong mundo. Pero yung teams kasi more on cities. Yung iba naman sinasabing deserve kasi sa NBA na tawagin silang world champion dahil globally, yung mga players nila ay yung mga best talaga naglalaro sa buong mundo at dito naglalaro sa liga. Kaso, magulo nga sa US kayo. Nang alam ko kasi, umattend ako ng isang training. Pwede ka pa makulong kung magkamali ka ng tawag ng ma'am or sir. Yung NBA kasi madaling makahakot yun ng media attention lalo na kapag kino-call out sila ng WNBA. Pero ito kasi yan, hindi na kasi bago ang komento na yon ni Noah Lyles. Nang 2010, nagkomento na kasi si Coach Greg na walang sense na ang isang NBA team ay tawaging world champion kapag nanalo sa NBA. Wala siyang naalalang naglalaro outside ng United States para makuha ang tag na yon. Noon pa, sinabi din ni Coach Greg ang Spain ang world champion dahil sila ang nanalo sa World Cup noong 2006. Ito pa kasing komento na to bago magsimula yung 2010 playoffs at yung 2010 World Cup. Ang Team USA tinawag niya noon na Olympic champion dahil sila naman ang nag-champion noong 2008. Di appropriate ang tag ng world champion para sa mga NBA teams. Ito yung interview niya noong 2010. Pero yung interviewer, sinabi niya yung Toronto Raptors. Doon medyo tumahimik si Coach Greg. Ang ironic lang doon, after 9 years kasi, galing sa kanya yung player na dinala sa Raptors at dito nga sa Canada kung saan nga nakakuha ng championship. Ang sinabi na lang noon ni Coach Greg, bakit hindi na lang tawagin na NBA champion? So ito lang, hindi ko lang alam kung mapapansin nyo. Dalawa lang kasi ang nakikita ko nito so far, hindi ko na chinek yung iba. Ang Miami Heat nakalagay sa kanilang banner, champion, kasama dun yung taon. Ang Lakers at Celtics nakalagay dun, world champion sa kanilang banner, kahit yung Bulls. Ang Golden State at San Antonio, ang nakalagay sa kanilang banner ay NBA champion, base nga sa sinabi ni Coach Greg. So hindi pare-pareho ang nakalagay sa kanilang tag. Yung Toronto Raptors ang nag-iisang team na outside sa US, ang nanalo din ng NBA Championship, pero ang nasa banner nila, World Champion. Yung statement kasi ni Coach Greg at ni Noah Lyles, 13 years apart, halos parehas lang din ang ibig sabihin. Or either nabasa lang yun ni Noah Lyles ang interview dati ni Coach Greg, kaya lumabas ang komento na yun. Ang pinagkaiba kasi noon at ngayon yung media. Si Noah Lyles kasi papabor pa rin sa kanya yon dahil nga babanatan siya ng mga NBA players at nakuha niya yung gusto niya, media attention. Good or bad, publicity pa rin yun. Pero kay Coach Greg kasi kung sasabihin niya ulit yung sinabi niya 13 years ago, hindi mo pa rin alam kung ano ang sasabihin ng ibang NBA players. Dahil meron na rin siyang reputasyon na nailagay sa NBA. Pero isa lang yung sigurado dyan, pagmumultahin siya ng liga. Kaya hindi rin nakalagay sa kanilang banner ang World Champion, kundi NBA Champion para sa San Antonio.